Rinig niya, sabi niya, pag nakita ko yan dito, tiga Davao din ako sasampaling ko yan. Sabi ko sa kanya, puntahan kita riyan. So, I exposed myself, I made myself obvious. Sa mga lugar na pinupuntahan niya, pinupuntahan ko rin. Hindi kami nagtagpo. Nung bumalik ako sa Maynila, sabi ko, gago ka pala Sabi ko, sabi mo, pag nakita mo ako, siguro may nagsabi na naman siguro sa'yo na andoon ako. Bakit hindi mo ako pinuntahan at sinampal? Anyway, to make the long story short, nasuspindi siya Hinanap niya ako. Doon kami naging magkaibigan. Okay, next picture. Ayan, boss, ano pala to? Si dating presidential spokesman Harry Roque. Ipokrito yan. Nawalan ako ng respeto dyan. Nung araw, ang laki ng respeto ka dyan. Diba? Human rights lawyer yan, di ba? Ako, naging abusado yan. He's on the run. Pero marami kasing naipon yan sa Pogo. Ito, sino to? Si Mabanta sa PGMN. Extortionist. Kilala mo siya? Once we're in the proper forum, we're going to discuss it. Hindi, pero marami na akong narinig tungkol sa kanya. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magsulat. Una-una, kasama natin sa social media hanggang sa mahuli siya. In fact, social climber yan Miski sa may mga pagtitipon na kung maraming mga andun siya. So, he would invite himself. Ang nagkamali dito, tinalo niya yung pareho niyang magnanakaw. Nung naging special envoy ka sa China noong 2018, bakit niyo tinanggap yung... Unang-una, walang sweldo yan Oh, libre yun? Ano lang yun? Prestige lang. Tinanggap ko yan dahil gusto ko magkaroon ng contacts din paglabas ko. Opportunity yan ang business. Kaya in fact, yung mga businesses ko kuminsan ngayon ay dahil sa pagiging special envoy ko. Dahil may nagkakaroon ka ng contacts. At saka gusto ko rin makatulong sa improvement and relations between China and Philippines. And nagtagumpay din naman ako dahil nakikipag-usap ako, nakikipag-inuman ako sa kanila yung may mga high officials. Ano pa yung in-offer sa'yo ni former President Duterte? Wala na, diba? Kasi ang usapan namin, ibibisto ko yung mga katiwalian sa administrasyon niya. Ang nangyari dyan, tiniringan siya ng mga tauhan niya, mga nasa paligid niya. In fact, kuminsan meron akong panahon na sabi ko, Bay kasi ang tawag ko sa kanya Bay, hindi kita maaabot Mayroon ka bang direct line? Ito pa lang si Digong, hindi marunong sa telepono. Wala Bakit kay Bongo? Sabi ko, minsan busy maraming siguro sa dami ng tawag. Minsan hindi ako nasasagot. Baka pwede mo akong bigyan ng direct line, kaya ibang linya. Sige, sabi niya, bibigyan kita ng linya nung kanyang AD cap na babae. Tawag ako ng tawag. Hindi rin. Sumasagot. Kita naman kami uli. Yung the rare occasions na kikita kami. Sabi ko, paano ito? Ayaw rin ibinigay yung kanyang nurse, yung number ng nurse niya. Hindi rin. Tapos finally, sabi ko, ano ba ito? Hindi kita maabot hindi kita matawagan. Hindi sila sumasagot. Binigay na yung kusinera. Yung kusinera niya, yung telepono ng kusinera niya, hindi rin. Ano ibig sabihin yan? Di hinaharang. Kailangan dumaan kay Bongo. Grabe ang bantay ni Bongo dyan. Akala ko nga nung naging senador si Bongo, mawala na siya. Sabi ko, meron na akong access. Mas lalong dumikit. Si Bongo halos, punasan na lang yung put ni Digong Talagang boy yan Boy. House boy. Siloso yan si Bongo. Hindi ka pwedeng makalapit sa kanya. Dadaan ka talaga sa kanya. Kaya magkalaban sila ni Sara at saka si Pulong. Hindi sila nakakadiretso sa tatay niya. Kahit yung mga anak? Oo. Kailangan dumaan saan ito? Kay Bongo. Kung yung mga anak ka, hinaharang, di ba? Ako pa kaya. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Flood the city with drugs, you go into the kidnapping business, you oppress people. Pero nung panahon talaga ni Digong sa Davao, sir, okay talaga ang Davao? Yes. But sabi ni Trillanes kasi is one of the dangerous city. Not during Digong's time. Mayroon silang kinumpisal ni Digong sa akin na tinulak niya sa helicopter yung isang tao Nagalit sa kanya yung piloto kasi Air Force helicopter, sabi. Sir, mamamalas kami niyan. Ba't ninyo ginawa yun? Hinulog niya. Meron yung isa ng rape ng bata, parang patay na. Nung mahuli nila, maraming barbecue sticks, pinagbugkus nila. And then, minaso doon sa dibdib. While in the threshold of pain, di ba? Yun ang niligay nila, kinalat nilang mga pamphlet. Ito ang mangyayari sa mga rapist. Mayroon pang isang loob ng bahay, ginapos yung asawa, yung lalaki.
Ni-rape yung babae sa harap ng asawa. Nahuli nila Digong. Si Digong kasi vigilante. Kinuha niya yung 38 niya. Sabi niya, barilin mo yung tao. Sir, hindi ko magawa. Ni-rape yung kon. Ginahasa yung misis mo sa harap mo. Hindi mo, ayun pagkakataon na. Hindi sir, hindi ko magawa eh. Liga, kinuha niya yung kamay ng tao. Dito lang ha. Pinutukan yung tao, patay yung suspect. Ayan, sabi niya, nakaganti ka na. Mayroon pang isa, pinatawag niya yung nagnakaw. Tinawag yung isang tao. Sabi niya, saan mo dinala yung nakaw? Tinago ko po, sir. Pinalo niya ng martilyo yung kamay. Yung pala, pulis yun. Custodian. Minsan dinala ko si Osang doon sa kanya, sa Davao. Si Osang? Oo. Yung artista? Oo. Naging kami ni Osang eh. Sabi niya, bye. Sabi niya, Mon, pwede kong hiramin yan. Anong hiramin? Girlfriend ko yan. Matagal kayo nag-iano ni Osang? Secret na. Nagkakita-kita kami ni Osang dito pag naimbita ako sa debate. Meron siyang program noon eh, di ba? Oo, meron sila. Yung Kung kalabuch. kasama Butch siya doon, Startup. nag-cheer sa akin. I will kill more if only to get rid of drugs. In fact, ngayon, malaking yung aking sama na loob in the sense that hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin bilang Pangulo. Yung mga war on drugs, mukhang hype lang eh. In fact, marami na lumalabas ngayon na mga pinapatay nila, mga tauhan ng mga sinusuportahan nilang sindikato. Masakit yun sa akin. Kasi akala ko mayroong pagbabago, magkakaroon ng pagbabago. He fell into the trap. He was eaten up by the system, palagay ko, the corrupt system. Ano mong pakiramdam mo ngayon, Manong mo? Siyempre, pagkaibigan mo siya, pero eto, andyan siya ngayon, doon sa kinakaharap niya na yung uncertainty ba, kung makakabalik pa ba siya dito? Hindi na siguro makakabalik yan. Kasi pagkakaalam ko, only once a year lang ang hearing eh. Ilang taon na siya ngayon? 81. Halimbawa, once a year, baka 90, andoon pa rin siya. Walang pag-asa. And ako naman, sa pananaw ko, tama lang yung pagkakakulong niya. Dahil nga doon sa marami silang pinatay na karamihan ay mga maliliit lang na tao at saka walang kasalanan. Ang kasalanan lang nila ay biktima sila ng droga. Uy! Si Raymart! Iho, huwag ka na magtago sa iyong lungga. Hindi naman kita aanuhin na eh. Hindi lang tayo talaga noong araw nagkaintindihan. Yung insidente po na talagang nakakabit sa'yo, yung eksena sa NAIA noong 2012, pinicture mo si Claudine dahil doon sa column doon sa pag-aabuso sa mga empleyado. Kinukunan ko ng litrato dahil sigaw ng sigaw yung babae. Akala ko, sabi ko, ang lakas ng sigaw. Grabe yung sigaw. Kinunan ko ng litrato dahil hindi ako marunong ng video. Makita nila ako, pinuntahan ako, kinukuha nila yung telepono. Doon nag-umpisa yung away. Hindi ako tumakbo eh. Dapat tumakbo ako. Di ba nagkasuntukan? 8 sila. Hinawakan pa ako ng mga gwardiya. Yung unang bugso ng labanan, hindi ako tinamaan eh. Kung one-on-one kayo ni Raymart. Sus, Mariosep naman eh. Liit-liit naman yan. Kaya lang siya, marami sila eh. Ang tawag dyan, kuyog, di ba? Kinuyog ako. Tinignan niya si Claudine at sinipa niya, tinulak. Yun po, hindi ko po alam dahilan kung bakit niya po ginawa yun. Wala naman akong dapat katakutan dahil wala naman akong ginawang masama. Nagkita na ba kayo? Bati na ba kayo? Nagtatago sa kanyang lungga. Matagal ko nang pinatawad siya eh. Nagtatago sa lungga niyan. Baka naman hindi lang nagtatagpo ang landas nyo. Pero pag nagkita kayo, ano pong sasabihin nyo? Wala. Tapos na yun eh. Although ayun, mga pinalabas ng mga bashers ko, yung black kaya ko. Akala nila ma-apektado ako dyan. Hindi. Alam mo, masakit ang loob ko dito sa GMA 7 ha, nung araw. Dahil mayroong isang kasama ninyo na sasabihin na, kampihan natin si Raymart kasi kasama natin. Hindi natin kasama si Ramon Tulfo. Masakit sa akin yun. Kasama ko sa media. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Pinagtulungan ka pala ng 8. 8 ang
Pero doon sa 8 na yun, binalian ko yung isang ng kamay. Tapos ilang beses ko napabagsak yung isa. At saka pagod na ako nung unang-unang bugso. Akala ko dumating kasi mga gwardya. Akala ko ligtas na ako. Sila pala ang humawak sa akin. Sabi ng mga gwardya, akala daw nila Koreano ako. Ibig sabihin, porque Koreano, kakampihan mo na yung Pinoy. Sa tanang buhay ko ngayon ako na-choke kahit nung nag-aaral ako sa judo, hindi ako na-choke ng gano'n. Ang masakit talaga, hindi na awat ng mga polis. Kasalanan ng asawa mo yan eh. Dahil doon sa away na yon, nawalan sila ng pera. Naubos yung pera nila. Kaso, kinortahan sila ng mga piskal, kung ano-ano, ang dami. Kasi may piskal ako nakilala eh. Wala siyang kinalaman eh. Meron siyang naambunan siya ng pera. Kawawa naman ito, naubos yung pera. Kung halimbawa magkita po kayo, anong gusto niyong sabihin? Wala.